Dear IFM, magandang gabi sa inyo mga idol. Isa ako sa avid listeners ng programa nyo. Marami kasi akong napupulot na aral sa bawat kwento ng buhay na ine-ere nyo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Shaina. Ayoko naman kasing mapahiya masyado ang sarili ko at ang pamilya ko sa madlang idol sa radyo nang dahil sa problema namin. Kaya pinili ko na lang ibahin ang pangalan ko at ng mga taong involved sa life story ko. Sumulat ako para tuluyang maibsan ang sama ng loob ko na matagal ko nang kinikimkim. Hello? Oh, anong oras niyo masusundo tong si Shaina? Ano? Ako naman. Kanina pa naghihintay yung pamangkin ko sa inyo eh. Excited pa naman mamasyal kasama kayo. Oh, sige. Oh, edi kayo magpaliwanag. Oo na. Oh, Shaina, ang papa mo, oh, kausapin ka raw. Yay! Hello, Papa. Malapit na po kayo. Ready na po ako umalis. Anak, wag ka sana magtampo pero hindi muna kami makakapunta ng mamang mo ngayon. Po, pero nag-promise kayo ni Mama na makakapunta kayo ngayon dito. Sabi niyo po, papasyal tayo. Pasensya na talaga anak. Sobrang busy namin ng mama mo sa negosyo dito eh. Ang daming orders. Kaya di na naman po kayo makakapunta ni Mama. Sorry talaga anak ha. Wala kami mapag-iwanan nito eh. Pero don't worry. Patutuloy na kami dumalaw dyan next time. Kailan po yung next time, Papa? Kala ko po ba, sabi nun ni Mama kayo maghahatid sa akin sa stage tsaka magsasabit ng medal sa akin bukas. Ganun umiyak anak. Pasensya na talaga. Di bali, andyan naman si Tito Rod mo eh. Siya muna maghahatid sa'yo sa stage at magsasabit ng medal sa'yo bukas ha. Papawi kami ni mama mo sa'yo next time, okay? Ibibili ka pa namin ng bike. Oh, inabot na sa akin ni Shaina yung telepono. Ay nako, wag na lang kayong mangako kung hindi rin naman kayo makakapunta. Oo, kahit na. Kawawa naman kasi yung pamangkin ko. Umaasa sa wala. Alam ko. Kaso ano ba naman yung maglaan kayo ng 1 o 2 araw man lang para sa anak nyo? Ay Diyos ko, once in a blue moon na nga lang kayo makadalaw dito. Diba? Tapos ganyan pa yung gagawin nyo. Kahit recognition day bukas, hindi nyo sisiputin, kaloka. Ay, basta. Para wala na masyadong pag-usapan, bumawi kayo kay Shaina, okay? Siya, sige. Okay, babu. Don't cry na, Shaina baby ha, tahan na. Ang sabi nila, papa mo, magpapadala naman daw sila ng pambili ng bike mo. Huwag ka na magtampo sa kanila, okay? Puro na lang po sila padala ng regalo. Tapos pag di nila natutupad yung promise nilang dalawin ako. Mas gusto ko po silang kasama kaysa sa mga gifts nila eh. Puro sila next time. Pero hindi naman din po nila natutupad. Pagpasensya na muna natin baby ha. Alam mo naman yun, busy mode sila sa negosyo nila dun sa Caloocan. Para sa'yo din naman yun, baby girl. Yung pagtatrabaho nila. Para mapag-aral ka sa magandang school. Para lahat ng kailangan mo at saka gusto mo, mabigay nila sa'yo. Bakit po kasi hindi na lang sila dito mag-business? Tapos tuwing birthday ko lang po sila nakakasama. Saka pag-birthday ni Lola. Buti pa yung kapatid kong maliit. Nakakasama sila lagi. Konting tiis lang muna, baby girl. Tahan na. Ha? Makakasama rin kayo ng mama at papa mo. Okay? Pero habang wala pa sila, nandito naman ang tito mo, di ba? May bonus pang lola na kahit ulyanin na, kita mo naman. Ikaw ang bukod tanging naaalala ang pangalan. Ayaw mo nun? Huwag ka nang umiyak, okay? Ha? Di ba? Ang bongga mo dun sa part na yon. Kami ng papa mo, di na maalala ni lola mo ang pangalan. Pero ikaw, alam na alam ang pangalan. Paboritong apo. Bakit po ganun? Kasi ganun ka ka-importante at ka-espesyal, okay? O kaya, tahan na, okay?
Punas na ng tears mo. Go. Dali na. I love you, baby. I love you po, Tito Mami. Oh, Shaina, apo. Yes po, Lola. Oh, diba? Sabi sa'yo eh. Tapos ko nang tahiin itong bestida mo para bukas. Oh, may sequence na yan, ha? Ay, alika nga rin. Isukat mo nga ito, apo. Dali, oh. Wow, ang ganda. Ay, ang bongga, Nay! O, panis. O, bang batikang gown designer sa galing mo. Ang ganda na po ng dress ko, Lola. Thank you po. Ay, naku, walang anuman, Shaina, apo. Halika nga, pakis nga si Lola. Ay, nakakaingit naman ang kasweetan nyo. Pa-join nga. Ganon kaalaga ang Tito Mami at si Lola sa akin. Sa kabila ng pagulyanin ni Lola, napaparamdam niya pa rin sa akin ang pagmamahal niya. Silang dalawa ang nagpunan ng mga pagkukulang sa akin ni na Mama at Papa nang dahil sa pagiging abala nila sa negosyo nila sa Maynila. Nagpapasalamat naman akong nabibigay nila lahat ng pangangailangan ko nang dahil doon. Pero sana, maintindihan din nila na importante rin ang presensya nila sa bawat importanteng kaganapan sa buhay ko. Akala ko sa 7th birthday ko isasama na nila kami pa Maynila o di kaya makakasama na namin sila sa probinsya. Pero hindi rin pala. Hay, buti na lang talaga binubusog ako sa pagmamahal ni Tito Mami. Tinatawagan naman ako ni Mama at Papa kahit papano. Pero hindi rin regular. Kung kailan lang nila maisipan. Madalas ay para lang kumustahin kung natanggap na ba namin yung padala nilang allowance sa akin. Yun na yun. No more, no less. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga taon. Sumapit na ang 15th birthday ko at isang ang nakasagot sa wakas sa matagal ko ng hiling. Happy birthday to you! Happy 15th birthday, Shaina! Thank you po. Okay anak, hipan mo na yung birthday candle mo and make a wish. Ang wish ko po, sana makasama ko na kayo lagi, Papa. Yung hindi lang once a year, kundi araw-araw. Yay! Nako, malakas ang kutob ko na matutupad yung birthday wish mo, baby girl. Oh anak, ito yung birthday gift ko sa'yo ha. Buksan mo na. Thank you, Pa. Plane ticket po! Makakasama ko na po kayo sa Maynila. Oo anak, simula ngayon makakasama mo na kami ng kapatid mo araw-araw. Oh, di ba? Sabi sa'yo. Ito na po yung pinaka-the best na birthday gift na natanggap ko sa inyo, Papa. Thank you po. Salamat po talaga. You're welcome anak. Yung plane ticket po ni Lola saka ni Tito Mami, nasan po? Anak, gustuin ko man silang isama ayaw nila eh. Ha? Tito Mami! Bakit ayaw niyong sumama sa amin sa Maynila? Ano kasi, hindi naman sa ganon. Kaya lang kasi, Naku, alam ko na. Inaalala niyo yung matitirhan tsaka yung magiging negosyo niyo dun, no? Huwag na po kayong mag-alala. May bahay tsaka negosyo rin naman po din si Mama at Papa eh. Doon na lang din kayo tumira at magnegosyo ni Lola. Para, di ba, sama-sama pa rin tayo. Sige na, please. Ano kasi, paano ba? Ay, nakakalungkot naman eh. Parang ayaw niya na akong makasama. Pa, sige na, isama na po natin sina Lola sa Maynila. Hindi po talaga ako sanay na hindi po sila kasama. Anak,
Ilang beses ko na silang pinilit pero ayaw talaga nila eh. Isa pa, si lola mo, magwawala yan dun. Alam mo namang nag-uulanin na si lola mo. Ayaw na ayaw niyang nalalayo sa bahay na to. Nakasanayan na nila ang buhay dito kaya wala tayong magagawa kundi respetuhin ang desisyon nila. Okay? Hindi na po ba talaga magbabago yung desisyon nyo, Tito Mami? Baby girl, ganito kasi yan ha. Halos 15 years ka na rin naming masayang nakasama at saka inalagaan ka na rin ng lola mo nung malakas pa siya. Di ba nga, naabutan mo pa yung pagiging ulyanin niya, oh? Kaya sa tingin ko, sobra-sobrang panahon na yon para mapatunayan namin kung gaano ka namin ka-super love, okay? Kaya this time, oras naman para kila mama at papa mo, okay? Para na rin ang kapatid mo, makasama mo everyday. Pasensya na, Tito Mami ha, pero makulit talaga ako eh. Sige na, i-birthday gift nyo na sa akin to. Please, 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 please. Huwag nyo na kasing alalahanin yung bahay. Hindi naman to haalis dito eh. Anak, may sentimental value kasi itong bahay na to sa lola mo. Kaya hindi niyo to basta-basta ibibenta o iiwanan. Kasama nilang pinundar to ni tatay. Bukod sa amin ng mga anak nila ito ang isa sa mahalagang alaala niya kay tatay. Ganun po ba? Di kung ayaw po nila sa Maynila, di dito na lang din po tayo tumira. Para sama-sama na tayo dito nila lola at saka ni Tito Mami. Anak, gustuin ko man pero hindi pwede. Nasa Manila yung negosyo natin. At saka baby girl, maganda doon. Maraming mall. Makakapagpasyal-pasyal ka doon, okay? Saka sure, mag-i-enjoy ka. Kahit saang lugar pa po yan, hindi naman po ako mag-e-enjoy kung hindi ko naman kayo kasama ni Lola eh. Pasensya na po, pero hindi ko po talaga kakayanin na isang beses lang sa isang taon ko makikita. Tsaka mga kasama si Lola at Tito Mami. Gaya ng ginagawa niyo sa akin. Sorry pa. Pero hindi na lang po ako sasama sa inyo kung may iwan ko lang din po sila dito. Pero anak, paano naman kami ng mama mo? Paano naman ako? Sorry pa. Gusto ko man po kayong makasama ng kapatid ko. Pero kasi hindi ko rin po kayang iwan ng basta-basta sila, Tito Mami. Ngayon po nila ako mas kailangan. Ngayon po ako mas dapat na makabawi sa lahat ng pagmamahal tsaka pag-aalaga nila sa akin. Hindi ko po talaga sila kayang iwan at tiisin na gaya po ng ginawa niyo sa akin noon. Hindi ko iniwan si Lola at Tito Mami. Hinding-hindi ko iiwan ang taong nagpunan ng lahat ng kulang sa buhay ko mula pagkabata. Isa pa, sanay naman na sila papa na hindi ako kasama. 15 taon nga niya akong natiis, di ba? Days after my birthday, doon lang inamin sa akin ni Papa na kaya pala hindi sumama si Mama sa 15th birthday ko dahil nagkahiwalay na sila. Sumama na raw sa ibang lalaki si Mama at iniwan sila ng kapatid kong si Shara. Ay, nakakalungkot. Talaga yatang di ko na mararanasang magkaroon ng buong pamilya. Gusto kong damayan si Papa pero kailangan din ako ni Lola. 75 years old na rin kasi si Lola noon. Mahina na. Bukod sa nagulyanin na may sakit pa sa baga. Ayokong dumating yung panahon na papagpahingahin na siya sa buhay na to nang hindi ko man lang siya naalagaan ng lubusan. Makalipas ang 4 na taon, isang SEM na lang pag-graduate na sana ako ng college sa kursong accountancy pero mas lumalala ang sakit ni Lola. Kaya madalas siyang samahan ni Tito Mami papuntang ospital. Pero totoo ngang napakaiksi lang ng buhay. Dahil sa isang iglap, binawian ng buhay ang Tito Mami at ang lola ko nang mabangga ng malaking truck ang sinasakyan nilang tricycle. Napakahirap, napakasakit,
Hindi ko alam kung paanong magsisimula ulit. Tito Mami. Hindi pa rin po ako makapaniwalang wala na kayo. Sana bangungot na lang to. Ang daya mo naman, Tito Mami. Sabi mo, ipagpiprint mo pa nga ako ng tarpaulin sa harap ng parlor mo, di ba? Miss na miss ko na po kayo. Mahal na mahal ko po kayo ni Lola. Nak! Nak, tara na! Lumabas ka na dyan sa kwarto. Nasa kotse na lahat ng gamit mo. Isama mo na rin sa sasakyan yung picture ni nanay at ni Kuya Rod. Anak, alam kong masakit ang pagkawala ni nanay at ni Kuya Rod. Pero dapat tuloy pa rin ang buhay. Di bale, sa pagtira mo sa Maynila, makakalimot ka kahit ano. Paano po itong bahay ni Lola sa kayong parlor ni Tita Mami? Ibebenta na natin. Pero na kami nakausap na buyer. Ano po? Pero, di ba po napakahalaga ng bahay na to kay Lola sa kayong parlor kay Tito Mami? Pwede sana paupahan na lang po kaysa ibenta. Hindi uso sa baryong to ang paupahan. Matitenga lang to ng ilang taon at mauobliga pa tayo magbayad ng caretaker para sa wala. Alam mo namang abala ako sa negosyo natin sa Maynila, di ba? Tara na, hindi tayo pwedeng malate sa flight natin. Ay, salamat naman at nandito na tayo sa Maynila. Kailangan ko na mag-toothbrush at namamait na yung panlasa ko kahit nag-toothbrush naman ako bago tayo umalis ng Palawan. May bagong toothpaste na ba sa CR natin, Shara? Tama na ba yung napabili mong toothpaste sa kasambahay natin? Yes pa, tama na yung nabili niya. Unique toothpaste yun, di ba? Oo, yun. Ay, salamat naman. Ayoko na nung dati natin ginagamit. Mas nahiyang na ako dun sa unique toothpaste. Kasi ramdam at kitang-kita ko talaga yung kaibahan sa dati nating toothpaste. Laking bagay na may Max Protect formula siya eh. Ramdam na Max Alaga, Max Protectado with Unique. Siya na anak, anong masasabi mo sa bahay natin dito sa Maynila? Ayos ba? Ayos naman po. Maganda. Malaki. Pasok na ako sa loob ah. Inantok na po kasi ako eh. O sige. Teka, sandali. Bakit po? Sarah, anak, pakisamahan mo nga ang ate mo sa kwarto mo ha. What? Pa, bakit sa kwarto ko? May vacant room pa naman for her, di ba? Anak, aayusin pa lang kasi yung kwarto ng ate sa ina mo. Pagkatapos nun, pwede na siyang lumipat sa kwarto niyo, okay? Ay, okay, fine. Whatever. Oh, ayan. Ito yung room ko. Okay, Ano ba naman yan? Walang galang sa ate. Kung nandito lang talaga si Tito Mami na, supalpal na yan. Wala yung antok ko ah. Uy, ang cute naman ng notebook, ang kapal, tsaka ang colorful. Ano kaya to? Planner? Hey! Pwede ba? Huwag kang pakialamera ng gamit. Ang sungit mo naman. Pwede mo namang idaan sa maayos na usapan ha. Ba't nagalit ka agad? Hindi ganyan ang tamang pagtrato sa akin bilang ate mo ha. At sa tingin mo, tama namang ialam ka ng gamit ko without my consent? Just because you're my ate? I don't think so. Akin na nga yan. Oo. Ayan saksak mo sa kilikili mo ha. Mali ko ba napaka-sensitive mo? Kasalanan na pala ngayon na mahipo yung notebook mo. Ay naku, what a freak! Mag-sleepover na nga lang ako mamaya sa best friend ko kaysa makasama sa same room ang mga pakialamera. Unang araw ko pa lang sa bahay namin sa Maynila, nabinyagan na ako ng kamalditahan ng kapatid kong si Shara. Nakakalungkot na lumaking maldita ang kapatid ko.
Ultimong si Papa. Nasasagot-sagot niya ng pabalang. Hay, kaya sa halip na mabawasan yung kalungkutan ko, mas lalo lang lumala ang pangungulila ko kay Lola at Tito Mami. Buti pa sa probinsya, kahit hindi kalakihan ang bahay namin doon, masaya kami at laging magkakasama. Di kagaya dito, nasa malaki at magandang ang bahay, hindi naman kami halos nagkikita-kita. Hindi sabay-sabay kumain sa sobrang busy ni Papa. Ni wala yata sa bokabularyo nilang dalawa ni Shara yung quality time. Walang kabuhay-buhay ang araw ng linggo namin. Ni hindi sila nagsisimba tuwing linggo. Hindi rin namamasyal. Kaya mag-isa na lang akong nagsisimba kaysa mahawa pa ako sa boring Sunday routine nila. Kaya naman pala lumaki maldita ang kapatid ko. Dahil di na didisiplina at ni hindi pa yata napapatungtong sa simbahan matapos mabinyagan. Laging laman ng panalangin ko sina Lola at Tito Mami. At aminin ko, kahit kasama ko na si Papa at Shara, ang presensya pa rin talaga ni Lola at Tito Mami ang hinahanap-hanap ko. Hay, mali ba itong nararamdaman ko? Na mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanila kaysa sa magulang at kapatid ko? Akala ko mas masarap mag-alaga ang tunay na magulang. Pero parang hindi naman pala. Bakit ganun? Masamang anak na ba ako sa lagay na to? Ewan, naguguluhan na ako. Basta ang alam ko lang, si Lola at Tito Mami ang pinakatanging yaman ng buhay ko. Ilang buwan na ang nakakalipas pero masakit pa rin ang pagkawala ni na Lola at Tito Mami. Habang tumatagal, mas patindi ng patindi ang pangungulila ko sa kanila. Sa kabilang banda, umaasa pa rin ako na baka naman dumating din yung araw na maramdaman ko yung pagbawi na ni Papa. Baka sakali. Finally! Nakauwi ka rin pa. Ikasalubong ko. O eto yung paborito mo. Bigyan mo na rin si ate mo. Oo nga pala, ngayon ko nga lang naalala. Na-release na raw yung resulta ng report card nyo ah. Patingin nga ng report card mo, Sarah. Oo, ayos to ah. 91 ang average. So, ikaw pa rin top 1 yun sa inyo ha? Yep, the one and only. Walang kahirap-hirap. Top 1 na, muse pa ng klase pa. Kaya love na love nila yung beauty ko eh. Lalo na raw yung skin ko. Well, wala silang kaalam-alam na kaya lalong gumanda yung skin ko kasi white rose papaya ang sabon ko. May vitamin B3 rin kasi. Kaya papaya puti in just 7 days. Beauty and brains ka talaga anak ha? Partida pa ha. Di pa ako subsub sa pag-aaral niyan. Sa college ko nabobonggahan ng todo. You'll definitely have a future summa cum laude a few years from now. You'll definitely have a future cum laude, huh? Grabe, malaipo-ipo sa lakas ng hangin. Naku, talino, bastos naman. Yan ang fighting spirit, Shara. Dahil dyan, ibibili kita ng bagong cellphone na gusto mo. Oh, ba, wala man lang thank you? Ay, naku, isang bastos na anak at isang tatay na enabler ng isang bastos as spoiled brat. Perfect combination! Well, of course pa. Deserve ko naman talaga ng new phone, no? Hindi na latest model tong phone ko eh. Ew. Kaya saka na ako magiging thankful pag hawak ko na yung new phone. Sarap pukto ka ng cellphone sa bumbunan, gigigil ako. O ikaw, Shaina. Kanina ka pa tahimik dyan ah. Hindi po kayo sure dyan pa. Kanina pa ako ma-violent reaction dito sa isip ko dahil dyan sa maldita niyong anak. Shaina. Uy. Uy. Ay. Sorry pa. Ano po? Absent-minded na naman. Shara, intindihin mo na lang si ate mo. Ikaw, Shaina, kumusta? Kasama ka na ba sa Dean's Lister ng university niya?
Hindi pa po eh. Ang dami po kasing mas magagaling tsaka mas matatalino sa akin dun. Gosh, what a lame excuse. You know what? Tama yung kapatid mo. Ang babaw ng dahilan mo. Bakit di mo gayahin si Shara? Minemaintain ang pagiging top 1 sa klase dahil every grading period mas tumataas ang average. Ay nako, naturingan na ikaw ang panganay pero ikaw tong mas mahina ang ulo. Sorry pa, babawi na lang po ako. Kailan? Ha? Kailan pa? Halos graduating ka na. Makakabawi ka pa nga ba talaga? Ha? Babawi. Ewan. At least, alam nyo na yung pakiramdam ng sinasabihan ng babawi ako Pero hindi rin naman napanindigang makakabawi. Ang saya sa pakiramdam, di ba, pa? Alis na po ako. Magsisimba pa ako eh. And do you really think na kinabanal mo na yung pagsimba mo habang nagtatanim ka naman ng sama ng loob kay Papa? Ang plastic mo Hoy, at least ako, ginagawa ko yung parte ko na maglaan ng oras sa Diyos kahit nakakagawa ko ng kasalanan. Tsaka, hello, hindi naman ako kasing level ng pagkamakasalanan mo na tipong masusunog kapag pumasok ka sa simbahan. Shaina, tama na yan. Oh, see? See pa? That's her real color pa. Buti naman nilalabas niya na. Alam mo, nag-iiba-iba ako ng kulay. Yung kulay ko, nakadepende yan sa paligid ko. Pag maitim yung budhi ng katabi ko, di nagiging maitim na rin yung budhi ko. Gets mo? Oh! Pao! Tama na yan. Parehas lang kayong mali Sige ho, alis na ako. Ganon ang kadalasang senaryo sa bahay. Ang kapatid ko ang laging bida at ako ang palaging kulelat sa paningin ni Papa. Ang hirap na parang palagi kaming nasa competition na kailangang magpagalingan at magpasiklaban. Aminado naman ako na hindi ako kasing talino ni Shara pero kahit paano hindi pa naman ako nagkaroon ng failing grades buong buhay ko. Di man ako top 1 pero at least di nangangamote sa klase at napapasama pa rin sa top 5. Sa college na lang talaga hindi. Ako yung tipong grateful na sa DOS. Pero si Papa, never naging grateful doon. Napakahirap. Napakahirap i-please pagdating sa academics. Actually, sa lahat ng bagay. Fast forward. Graduate na ako sa college without any flying colors. So syempre, gigil na naman ang Papa. Halos ayaw pumunta sa graduation ko dahil nakakahiya raw samahan ako sa university namin kung saan din siya nagtapos dahil wala man lang ako sa Dean's Lister. Kaya ang ending, mas pinili niyang tutukan na naman ang negosyo kesa pumunta sa graduation ko. Kasambahay namin ang pinasama niya sa akin. Ayon, as usual. Business muna, bago ako. Hay, kung nabubuhay lang sana sina Tito Mami, magpapagawa pa ng tarpaulin yon sa pag-congratulate sa pag-graduate ko. May honor man o wala. Turingang anak ka ng summa cum laude at kapatid ng valedictorian sa klase pero heto ka, basta graduate na lang. Ni hindi cum laude o kahit Dean's Lister man lang. Buti pa si Shara graduate na valedictorian. Nagbigay talaga ng karangalan sa akin. Pero ikaw ano? Ano? Wala! Kanino ka ba nagmana ng kabobohan, ha? Sa Tito. Shara, wag nang sumabat. Sumusobra na talaga kayo Ikaw, Ikaw lalo ka na talagang babae ka! Ouch! Shaina, ba't mo naman sinampal yung kapatid mo? Huwag niyong madamay-damay dito ang Tito Mami ko Diyan sa kabastusan mo, lalo ka na, Shara. Pero total kakabastusan na rin naman tayo dito. Di sige, makikisali na ako. Oo na. Sige na. Kayo na yung magaling. Kayo na yung mayaman. Kayo na yung mas matalino. Bakit? Makatao ba kayo? May modo ba kayo? May konsiderasyon pa kayo? Marunong ba kayong rumispeto? Ano ba? May puso pa ba kayo? Kasi parang wala
Kasi pati yung tito mami kong nagmahal sa akin buong buhay ko. Babastusin nyo kahit wala na siya? Teka lang, ba't parang pati ako dinadamay mo sa pamabastos sa tito nyo, ha? Si Sarah lang ang nagsalita ng masama sa kanya, hindi ako. Kaya itiko mo yung bibig mo bago pa kita masampal. Nakita kita kanina. Pinipigilan mo nga lang matawa sa sinabi ni Shara tungkol kay tito mami eh. Pwede ba? Huwag na kayong magpanggap. Alam nyo, pagod na ako makibagay sa inyong lahat dito. Lagi na lang kayong ganyan eh. Wala kayong pakialam sa pakiramdam ko. At yan, lagi nyo na lang kinukonsinti ang kamalditahan ng Shara na yan kaya mas humahaba yung sungay niya. Excuse me? Ikaw yung ate, kaya mas mahaba yung sungay mo. Hoy ha, isa pang sabat mo. Isa pa, lalatayan ko yung kabilang pisngi mo. Tumigil ka na, Shaina, ha? Pag hindi ako nakapagtimpi, ako naman ang sasampal sa'yo. Hindi na ako kailangan. Mula pagkabata, higit pa sa sampal yung pananakit na ginagawa niyo sa akin. Mula nung tiniis niyong almost 15 years na mamuhay ng malayo sa akin. Akala ko pag nagkakasama-sama na tayo, makakabawi na kayo eh. Pero wala. Hindi! Kasi wala kayong ibang ginawa kundi ikumpara ako dyan sa demonyita niyong anak. Wala kayong ibang ginawa kundi ipamukha sa akin na mahina ako. Na ako yung kulelat. Na bobo ako. Makapalampas ko pa yun eh. Pero yung tawanan niyo yung pambabastos ng babaeng yan sa tito mami ko. Yun yung hindi ko mapalampas. Kaya alam nyo, mas nagkaroon pa ako lalo ng dahilan para mas kamuhian kayo. Ganon. Kaya kita pinipressure para mas magsumikap ka. Para hindi ka mapag-iwanan ng kapatid mo. Na huwag kang makontento sa pwede na. Because you should aim for the best and nothing less. Para sa'yo yun, Shaina. Para matulungan ka. Pero wala pa. Hindi ka nakakatulong. Sa totoo lang, ha? Nakakapanghina ka pa sa halip na makatulong. Wala kasi kayong ibang bukang bibig kundi bobo ako. Kaya sabihin nyo nga, sige, doon yung nakakapagpalakas ng loob. Kung minsan hindi kayo naging proud sa akin. Pwes, bigyan mo ako ng dahilan para maging proud sa'yo. Nung high school, graduate ako ng salutatorian. Pero sinabihan niyo ba akong, congrats anak, I'm proud of you. Ano sabi niyo? Sayang di mo kinayang mag-valedictorian, anak. Dahil alam kong may ibubuga ka pa. Yun lang ang ibig ko sabihin dun. Hindi pa. Napakahirap nyo lang talagang i-please. Samantalang si Lola at si Tito Mami, masayang-masaya na sa nakayanan kong abutin. At alam niyo pa, ni minsan hindi nila ako ipinahiya. Ni minsan hindi nila akong pinaliit na kagaya ng ginagawa niyo sa akin ngayon. Mahal naman kita pa eh. Kasi magulang kita. Pero sa ginagawa niyo, unti-unting nawawala yung respeto at yung natitira kong pagmamahal para sa inyo. Sana si Tito Mami na lang yung naging tatay ko. Sana siya na lang at hindi kayo. Wala kang utang na loob. Matapos ang lahat ng pagsisikap ko para mapag-aral ka. Para lang maibigay lahat ng gusto mo. Ito lang ang mapapala ko. Binigay? Gaya ng ng material na bagay? Sa bagay, oo. Yan lang naman yung alam nyong gawin eh. Yung busalan ako ng kung ano-anong luho, pambawi sa mga pagkukulang nyo. Pero alam nyo pa, hindi ko naman kailangan at hilingi ang mga yan eh. Kaya pwede ba? Isaksak nyo lahat yung bagay na yan sa bombonan ng demonita nyong bunso. Bastos! Pamana-mana lang yan. Bastos din kayo eh. Kaya bastos din yung dalawang anak nyo. Lumayas ka na lang kung lalayas ka. Hindi ko kailangan ng lapastangang anak na katulad mo. Hindi ka na nahiya. Hindi ka na nga nagbigay ng karangalan sa akin. Babaskusin mo pa ako. Umalis ka sa harapan ko. Aalis ako. Pero sana, hindi nyo na lang ako naging anak. Tinuruan naman ako ng lola at ng tito mami ng magandang asal. Na irespeto ang nakakatanda, lalo na pag magulang ko.
Pero sumabog na talaga ako na parang bulkang mayon mula sa 15 taon na pagkikimkim ng sama ng loob. Nagkulong na lang ako noon sa kwarto buong magdamag. Hinahanap-hanap ko na naman si Lola at Tito Mami pero wala. Hanggang sa alaala ko na lang talaga siya na nanatiling buhay. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon. Sa sobrang bigat at hirap ng nararamdaman ko, parang gusto ko na lang magpasundo kay Lola at Tito Mami sa kabilang buhay. Ayoko na lang magising. Pakiramdam ko talaga noon, wala nang natira sa akin. Wala mga kaibigan, iniwanan ng nanay, nilisan na ng lola at tito, ikinahihiya ng tatay at ng kapatid. Wala. Walang natirang nagmamahal sa akin. Buong magdamag walang humpay ang pagluha ko. Di ko namalayan, 2 araw na pala akong nakakulong sa kwarto. Paano kaya ako nagtitiis ng ganito o natitiis ng ganito ni Papa? Wala ba talaga siyang katiting na pagmamahal o awa man lang sa akin? Shaina, anak. Anak, tara. Sabay-sabay tayong mag-almusal ni Shara. Hindi na po kayo galit sa akin. Saka, alam niyo po palang nandito lang ako sa kwarto. Sa lakas ba naman ng iyak mo kanina madaling araw eh? Paano di ko malalamang nandito ka lang? Nakakaya, no? Lakas pala ng iyak ko. Anak, pasensya ka na sa mga nasabi ko nung isang gabi. Hindi ko alam na masyado na pala ako nagiging malupit sa'yo. Mataas na kasi talaga ang pangarap ko para sa'yo eh. That's why I'm really pushing you to strive harder in life. Kasi ayoko mapahiya ka. Di bali nang sa akin ka mapahiya, wag lang sa ibang tao. Pero mali-mali pala yung ganun. Kasi ako dapat ang unang-unang tumanggap sa'yo. Umalalay at dapat magpalakas ang loob mo. Bukod sa lola mo at sa tito mo, ako muna dapat. Kaya I'm sorry, anak. Sorry din, Pa. Sorry po. Maling-mali po talaga yung mga nasabi ko sa inyo eh. Nasaktan lang po talaga ako sa sinabi ni Shara tungkol kay Tito Mami. Ang totoo niyan. Nahiingit ako sa pagmamahal na meron ka sa tito mo. Kasi kahit ako na yung kasama mo, sa pa rin yung naaalala mo. Ramdam kong hindi ko mapapantayan yung pagmamahal na iniukol niya sa'yo. Sorry, Pa. Hindi ko po sinasadya na maramdaman niyo yun. Pasensya na po kayo. Nasasaktan pa rin po ako sa pagkawala ni Lola at saka ni Tito Mami. Pero maniwala po kayo, mahal ko po kayo. Nadala lang po talaga ako ng patong-patong na sama ng loob mula nung bata pa ako, kaya ako po nasabi yun sa inyo. Mabigat na kasi. 19 years ko nang dala-dala sa dibdib ko yun. Pero mali pa rin po na nalapastakin ko kayo. Pa, sorry talaga. Hindi na po mauulit yun. Alam mo anak, napanaginipan ko kagabi si Kuya Rod. Ang tito mami mo tsaka si nanay. Talaga po? Oo. Naulit sa panaginip ko yung sagutan natin noong isang gabi. Nakita raw nila yun kaya umiiyak sila. Nilapitan at hinawakan nila ako sa balikat habang umiiling. Nakikita nila na nasasaktan ka na sa pagtrato ko sa iyo. Buti pa nga po kayo, binisita na nila kayo sa panaginip eh. Ako hindi pa. Mula nung iwan nila ako. May sinabi po ba sila sa panaginip nyo? Wala silang sinabi. Pero yung pag-iyak nila at pag-iling, napakalinaw na pahiwatig na nalulungkot sila sa trato namin sa iyo rito. Kaya pagkagising ko, may paluto ako na almusal.
Sinabi ko sa sarili ko na babawi na talaga ako sa panganay ko na to. At bago pa mahuli ang lahat, sasabihin ko sa'yo na proud ako sa'yo, anak. Nakatapos ka ng pag-aaral sa kabila ng bigat ng kalooban mo sa pagkawala nila nanay at Kuya Rod. Alam niyo pa, isa po talaga yan sa pinaka gusto kong marinig mula sa inyo. Kaya maraming salamat po. Salamat din anak sa pag-unawa. Pambihira. Ikaw palang nagpayak sa akin ng ganito bukod pa sa mama mo. Sorry po. Basta, ang hiling ko lang, sana bitawan na natin lahat ng puot at galit ng nakaraan. Oras na para umusad na tayo. Hayaan mo. Mas gagawin ko ng balance ang pagninegosyo at ang oras para sa inyo. Lalo na yan. Tapos ka na mag-aral. Ikaw na ang makakatuwang ko sa negosyo natin. Kaya sana, bukod sa ating dalawa, magkapatawar na rin kayo ng kapatid mo. Sarah. Ate? I'm sorry. Peace? Yan naman talaga yung hinihintay ko sa inyo. Tawagin mo kong ate. Tsaka yung mag-sorry ka. Halika nga dito. Mayakap na ako sa bunsong kapatid ko na napakaganda. Kahit napakamaldita talaga. I'm sorry. Hindi kasi tayo sabay lumaki, kaya naiilang pa akong kasama ka. Nasanay ako na nasa akin lang yung atensyon ni Papa. Kaya, ayun. Pero, hayaan mo, babawi ako sa'yo, ate. Promise. Laks naman. Peace na tayong lahat ha. O tara, mag-almusal na tayo. Lalamig yung pagkain. After breakfast, gumayak na tayo para magsimba. Tapos sa labas na tayo kumain. Okay? Let's go. Salamat, Papa. Salamat po sa pagbawi. Mula nang magkaayos kami ng araw na yon, sa wakas, mas naramdaman ko na ang pagiging tatay niya sa akin. Talagang naramdaman ko na yung pagbawi na matagal na niyang sinasabi sa akin. Ilang taon na ako nakatira dito sa Maynila. So far, so good. Masasabi kong masaya na akong kasama ang tunay kong pamilya. Si Papa na laging subsob sa negosyo noon, ngayon ay mas nag-uukol na ng panahon sa amin. Dahil syempre, katuwang niya na rin ako sa pag-asikaso sa negosyo. Ang kapatid ko namang si Shara, ayun, toyoin pa rin. Pero kahit ganun, mas magkasundo na kami ngayon. Si Mama, hindi na talaga nagparamdam sa amin. Hinayaan na lang namin. Siguro, masaya na talaga siya sa piling ng bagong pamilyang binuo niya. Samantala, hinding-hindi ko pa rin malilimutan sina Lola at Tito Mami. Habang buhay kong babaunin ang pagmamahal nila sa alaala at sa puso ko. Hayaan niyo po ako mag-iwan ng mensahe sa mga kagaya ko na iniwan ng pamilya para sa hanap buhay. Maaaring iniwan kayo ng magulang niyo. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na nila kayo mahal. Alalahanin niyo na kaya nagsisikap sila para mas mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Pangunawa. Ito na lamang ang maisusukli natin sa mga paghihirap nila para sa atin. Dahil hindi rin madali at masakit din sa kanilang malayo sa piling natin. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Nawa ay kapulutan ninyo ng aral. Lubos na nagpapasalamat. Shaina.
Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.